Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, class! Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Mananatili nakatayo ang lahat para sa ating gagawing pampasigla upang mapukaw ang inyong natutulog na diwa at kaisipan. Sundan niyo lamang ako. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Nasiyahan at na-ehersisyo ba ang lahat? Okay. Bago kayo umupo ay pakiayos muna ng mga hanay ng inyong upuan at pakipulot na rin ang basura ang inyong makikita. Ayos na ba ang lahat? Kung maaari na kayong umupo. May liban ba sa araw na ito? Kabristante? Wala? At dahil lahat kayo ay kumpleto ngayon, bigyan natin ang inyong mga sarili ng Aling Junesia Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Bago tayo magpatuloy, ay narito muna ang mga alituntunin na dapat inyong sundin upang mapanatili ang kaayusan ng ating klase. Pakibasa, class. Malinaw lang ba ang lahat? Okay, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, sa araw na ito, ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Barbon? Tama! Ito ay tungkol sa kultura ng Filipino sa kurikulum. Bago natin simulan ang ating bagong talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Basahin natin lahat ang mga salitang nasa harap. Responsable, magalang, leader, patuloy na natututo at tapat. Ngayon, class, ay pagmasdan ninyong mabuti ang mga salitang ito. Kung pagsasamahin ang mga katangiang ito, ano nga ba ang iisang salita na maaaring kumatawan sa kanila? Olores? Magaling! Ito ay profesionalismo. Ang mga katangiang tulad ng responsable, magalang, leader, tapat at patuloy na natututo ay ang mga katangian ng isang profesional. Ngayon ay may mga ideya na ba kayo kung ano nga ba ang topiko natin tatalakayin sa umagang ito? Magaling! Class, sa umagang ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa profesionalismo ng guro sa Filipino. Pero bago iyon, narito muna ang mga layunin na inaasahan nating makamit pagkatapos ng talakayan. Basahin ang sabay-sabay. Maraming salamat! Kapag naririnig natin ang salitang profesionalismo ng guro sa Filipino, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yes, David? Magaling! Ang profesionalismo ng guro sa Filipino ay ang pagpapakita ng mataas na antas ng kaalaman, etika, pananagutan, at dedikasyon sa pagtuturo at patuloy na pag-unlad bilang isang edukador. Ito ay may 5 pangunahing sangkap o mga elemento. Una ay kodigo ng etika. Ito ay ang tuntunin at pamantayan ng wastong asal ng guro. Inaasahang maging tapat, responsable, makatarungan at magalang ang guro sa mga mag-aaral, kapwa guro, magulang at komunidad. Pangalawa ay patuloy na pag-unlad. Ang guro ay patuloy na nagpapahusay ng kaniyang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pagsasanay, seminar, workshop at iba pang pag-aaral upang mas maging epektibo sa pagtuturo. Ang pangatlo naman ay pamumuno. Ang guro ay nagsisilbing mabuting leader sa loob at labas ng paaralan. Ginagabayan niya ang mga mag-aaral at nakikilahok sa mga gawaing nagpapabuti sa paaralan at sa komunidad. Pang-apat naman ay tinatawag nating reflektibong pagtuturo. Sinusuri ng guro ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo upang malaman kung ano ang epekto at kung ano ang dapat pang pagbutihin para sa mas mahusay na pagkatuto ng mga mag-aaral. At ang
Panglima naman o huling elemento ay ang habang buhay na pagkatuto. Naniniwala ang guro na ang pag-aaral ay hindi natatapos. Patuloy itong natututo at umangkop sa mga pagbabago ng edukasyon, teknolohiya, lipunan upang mapanatili ang kalidad ng kaniyang pagtuturo. Yun ang mga katangian at pamantayang dapat taglayin at isa sa buhay ng isang professional na guro upang maging epektibo at responsable sa kaniyang mga tungkulin. Naiintindihan niyo lang ba ang kahulugan at mga katangian ng profesionalismo ng guro sa Filipino? Mabuti naman kung ganon. Para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang dito sa kanan ay ang unang pangkat at ang sa kaliwa naman ay ang pangalawang pangkat. Ang inyong gagawin ay bawat grupo gumawa ng dula o roleplay na nagpapakita ng profesionalismo ng guro sa Filipino. At pagkatapos ay irepresenta ninyo ito sa harapan. Maliwanag lang ba? Okay, narito ang mga pamantayan. Mayroon lamang kayong 10 minuto para gawin ito. Tapos na ang 10 minuto at tunghayan na natin ang pagsasadula ng unang pangkat. Magaling! Bigyan natin ang unang pangkat ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon naman ay tunghayan naman natin ang gawa ng pangalawang pangkat. Napakahusay! Bigyan natin ang pangalawang pangkat ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumusta ang aktibidad, class? Magaling at nag-enjoy kayo. Wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala, ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba, class, ang paksa nating tinalakay sa araw na ito? Bakang? Tama! Bigyan natin ng 3 palakpak si Bakang. 1, 2, 3. Sa paanong paraan mo ba napapahalagahan ang mga pangunahing sangkap o mahalagang elemento ng profesionalismo ng guro sa Filipino? Sige, Vailoses. Magaling! Dahil dyan, bigyan natin ng ang galing clap si Vailoses. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing. Sa puntong ito, class, ay magkakaroon tayo ng pasulit. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Tapos na ba ang lahat? Okay, pakipasa ninyo ang papel dito sa harapan. At para sa inyong takdang aralin, class, gumawa ng isang maikling refleksyon na may 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa tanong na ito. Bilang isang magiging guro sa hinaharap, paano mo maipapakita ang profesionalismo sa iyong pagtuturo at pakikitungo sa mga mag-aaral? At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam, class!